mundong ito gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako may magagawa pa. Nagbabalik po ang tulong ko pasa mo sa TV5. Dito sa tulong ko pagbabago mo segment, patuloy po natin pag-uusapan ng mga dapat tandaan as you start your own business. Sige po, simulan na natin. Okay, ano ba ang pinakamagandang negosyo na pwede mong pasukan? Na po pinag-uusapan natin at this point in time, pinag-uusapan na naman natin ano naman ang dapat mong gawin para magkaroon ka ng magandang negosyo. Okay, things to remember. Okay, ano bang dapat nyo tandaan para magkaroon ng successful negosyo? Meron na po tayong tatlong pinag-usapan. Review lang po natin. Number 1, start small but think big. Alam nyo na kung ano yan. Pangalawa, start a business closest to your heart, yung malapit sa puso. Okay. Pangatlo, you must have a unique selling proposition. Ibig sabihin, pag nagninegosyo ka, dapat meron kang kakaiba sa mga ibang taong nagninegosyo ng halos pareho. Kung hindi, walang mangyayari sa negosyong yan. Today, pag-uusapan natin na ang pangapat. Ang pangapat, more than money, serve society. Sir, ano? Ibig sabihin po, higit daw sa pera ang dahilan ba't ka nagninegosyo. Ang unang-una mong isipin is, what can you do to serve society? Sir, ano ibig sabihin nun? Mag-isip ka ng isang negosyo na makakatulong sa iba at ang mangyayari, itong mga tao ito na tinulungan mo, bibili sa'yo. Doon ka lang kikita. Sir, hindi una pera? Hindi. Bibigyan ka ng example ng mga taong gumanda ang buhay. Think about this. Sino sa inyo nakilala kay Walt Disney? Kilala nyo? Siya po yung gumawa ng Disneyland. Tanong, anong negosyo meron si Walt Disney? Sige nga po, may katabi ka, tanungin mo, anong negosyo ni Walt Disney? Simple lang po. Ang negosyo ni Walt Disney, he is in the business of making people happy. Ang negosyo niya po ay tulungan ng mga tao maging successful. Think about this. Sino sa inyo nakarating na ng Disneyland? Sige po, taas ang kamay. Okay, kung hindi po Disneyland, Enchanted Kingdom na lang. But basically, these are theme parks. Kung nakarating ka na sa Disneyland, naalala mo ba magkano binayad mo nung pumasok ka ng Disneyland? Easily po, plus or minus, you paid about 3,000 pesos. Depende kung saan ka nagpunta. Pwede Hong Kong Disneyland, Tokyo Disneyland, sa Europe, sa LA, o kung saan-saan pa, Orlando, Florida. Marami pong Disneyland eh. So, tanong, ba't ka nang bayad ng 3,000? Think about this. You just enter the park. The 3,000 is to enter the park and to ride on those rides. Why? Because you wanted to be happy, because Disneyland is a place or the happiest place in the world, and because Walt Disney is in the business of making people happy. Think about this. Ang puso ni Walt Disney, pasayain ng mga tao. Kaya gumawa siya ng theme park. Gumawa siya ng mga movies. So ano nangyari? Sumaya yung mga tao, nagbayad po sila ng 3,000 pesos just to enter the park. So kumita po siya. So ano po ang sekreto niya? Nag-serve po siya ng society. Think about this. Bakit ho? Yumaman si Bill Gates at Steve Jobs. Ano po ang kanilang mission? It's not to earn money. Their mission is to serve society. Ano po yun? Mabigyan ng maraming magandang software, bigyan ng magandang hardware, cellphone, computer, andang tao. Dahil gusto po nila magamit to ng maraming tao. Ano po nangyari? Nagawa po nila to. Binili po sa kanila. Pagkamahal-mahal, sila yumaman. So ano po ang sikreto ng buhay? Pag nagnegosyo ka, mag-isip ka. How can I serve society? Let's go back kay Banana Q. Bakit ba Banana Q? Unang-una, gusto mo kasi makatulong sa maraming taong nagtitipid. Naghahanap ng kakainin, pero walang makitang pagkain na mura at tunay na nakakabusog sa tiyan. Sa totoo lang po, kumain lang po kayo ng isang Banana Q, dalawang Banana Q, puno na tiyan nyo. Kumain kayo ng maraming sandwiches na nabibili sa tabi-tabi, nakadalawa ka na, nakatatlo ka pa, hindi ka pa busog. So, ito lagay mo. Paggawa mo ng Banana Q, lagay mo sa isip, what can I do to help other people? Na para pag gutom sila, pag gusto nila magmerienda, o pag gusto nilang kumain, makakain sila ng isang malinis, masarap, at healthy na pagkain. Put that in your mind and put that in your heart. And then design a Banana Q. I'm telling you this, you will be able to design the best Banana Q. The problem with a lot of people is this, kaya ako gagawa ng Banana Q para kumita ng pera. Ngayon ang unang utak mo. So, nagagawin mo? Ay, kailangan konti lang arnibal. Bakit? Kasi magastos arnibal. Ay, dapat yung saging na gagamitin ko hindi ganong high quality. Kasi mahal pag yung high quality. Pag yung magandang saging yung ginamit ko, mahal-mahal nun. So, kukuha ko ng mumurahing saging. Bakit? Para malaki ang tubo. Totoo naman. First few weeks, may bibili sa'yo,
malaki tubo mo. Ang problema ito, malalaman nila eventually na yung saging na ginamit mo hindi maganda. Hindi maayos ang pagkaluto mo. Huwag kang magalala, in 2 to 3 weeks, sarado ang negosyo mo. Bakit? Malalaman naman nila eh. This is what you do. I'll come up with a banana cue. The best banana cue. The safest banana cue. The cleanest banana cue. The most delicious banana cue. Gagawin ko lahat. Medyo mahal. Mamamahal ng konti ito kasi dami mong nilagay. Maganda balot, everything. Medyo mahal. Benta mo. You know what? People are willing to pay more for something that is really good. Just think about this. Magkano isang tasang Starbucks? Ang mahal nun, di ba? Coffee. Ba't ang babayad ng tao? Magkano isang hamburger sa mga fast food chain? Di ba ang mahal? Ba't ang babayad ng tao? Magkano ang isang sago? Di ba ang mahal? Ba't ang babayad ng tao? Because they're paying for quality. Can you come up with a quality banana cue? Yun po yung sinasabi ko. And put this in your heart, I'm doing this to be of service to others. Promise, yung banana cue na yan, magiging mabili yan. Ang susunod po, tandaan nyo, magtatayo ng negosyo, pray. Sir, ba't kailangan mag-pray? Sa dinami-dami ng pwedeng negosyo pwede niyong pasukan. Sa dinami-dami ng produktong pwede niyong gawin. Sa dinami-dami ng serbisyo pwede niyong ibigay. Alin kaya doon? Hindi mo alam. Napakarami na po nagnegosyo na lugi. Bakit? Kulang po sila ng divine guidance. Ano po yun? Tulong ng Diyos. Ito hiling ko bago ka magsimula ng negosyo. Can you pray to God? Lord, what is that business that you want me to do? What is that business that's really closest to my heart? What is that business na talagang nilagay mo sa puso at isip ko? Promise, meron. Ito good news. Tayo, pa nagtayo ng negosyo, nanguhula lang tayo kung magiging successful o hindi. Tanong, ang Diyos kaya nanguhula? Hindi. Alam niya kung anong negosyo para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, alamin sa Diyos kung anong negosyo para sa'yo. And there's a big possibility that business will be successful. Sample. This business I am right now. Hindi po itong gusto kong negosyo many years ago. But I prayed to God, Lord, what is the kind of business you want me to do? Ito po binigay sa akin ng Diyos. And I've been doing this business for the past 24 years. I'm telling you this. God gave us so much success. Sa mga unang taon, nalugi po kami. Why? Tinuturuan po kami ng Diyos sa negosyong ito. And throughout the years po, natuto po kami. Just think about this. 24 years doing the same thing. Why? I was born to do this. You are born to do something. All you need to do is to discover what is that thing. And what do you need to do? You pray. After you pray, what will you do? You decide. Nadinig mo na lahat, napag-aralan mo na lahat, napag-pray ka na, it's about time to decide. Sir, ba't kailangan decide? May kilala po ako. Alos taon-taon, gusto magnegosyo. Wala naman nangyari. Kasi panay aral, panay tingin, wala nangyayari kasi hindi nag-decide. You need to make that decision, kapatid. Hindi pwedeng panay aral, hindi pwedeng panay tingin, hindi pwedeng panay basa. One day, you need to set that direction. Right now, you decide. If all of these things you've heard, I want this kind of business, I want to buy and sell business, I want to manufacture, I want this product, you decide. Then after you decide, you need to plan. Planuhin niyo po lahat yan, and you start. Nakakaintindihan po tayo. Sana po, naintindihan niyo to mga kapatid. Kaya kung meron po kayong tanong na nangangailangan ng sagot, uulitin ko po, please send your question and comments sa Tulong Ko, Pasa Mo, Facebook. Bukas, sasagutin ko po ang mga tanong na pinadala nyo sa akin sa ating Tulong Ko, Pakinggan Mo segment. And one last tip, kapatid. Kung gusto mo talaga magtayo ng sarili mong negosyo, please buy the book, 21 Steps on How to Start Your Own Business. Nandun pang step-by-step guide na pwede nyo gawin para magkaroon ng sariling negosyo. From registration, sa paggawa ng name, and eventually hanggang ituloy po ang negosyo nyo, nandun po sa librong yan. Huwag kakalimutan bilhin. Magbabalik pa po ang Tulong Ko, Pasa Mo. Pero hintayin po ang napakagandang kwento na ibibigay po sa inyo ni Ma'am Amelie. Kapag pagod, huwag magreklamo. Huwag sumuko. Magpahinga. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng Microdata. Ang breast cancer ang pangunahing uri ng cancer na nagiging dahilan ng kamatayan sa mga kababaihan. Nagsisimula ito sa simpleng bukol at kadalasan walang nakababahalang sintomas. Huwag mag-alala dahil ito ay maaaring magamot kung ito ay maagang matutukoy.
Kumonsulta na sa doktor at magpasailalim na sa mammogram screening bago pa man ito magdulot ng sintomas. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng World City Medical Center.